Ngayon ay ating ibida ang kwento ng pagpapaubaya at pagsasakripisyo ng isang tunay na kaibigan. Nakatayo si Isabel sa harap ng salamin at tila handa na siya. Ang kailangan na lamang niyang gawin ay isuot ang kanyang sapatos at kunin ang kanyang bag. Hindi niya mapigilang malungkot habang tinitingnan niya ang kanyang refleksyon. Kahit na ayaw niya ng kulay itim, hindi na ito naging mahalaga ngayon. Ang kanyang maitim na buhok ay mahigpit na nakatali ng ponytail at walang lagay na make-up ang kanyang mukha. Nakasuot siya ng kulay itim na damit at itim na medyas. Hawak niya ang kanyang salamin sa mata, na balak niyang gamitin upang itago ang kanyang luhaang mga mata. Ngayon ay ihahatid ni Isabel ang kanyang matalik na kaibigan sa huli nitong hantungan. Napaka-unfair naman dahil napakabata pa ni Grace. Hindi dapat ganito. Hindi dapat namamatay ang tao sa edad na 30. Wala naman siyang sakit. Bakit bigla na lang tumigil ang kanyang puso? O baka naman may malubha siyang karamdaman na itinago? Huminga ng malalim si Isabel at pinilit na hindi umiyak. Isinuot niya ang kanyang salamin, kinuha ang kanyang bag at umalis ng bahay. Tila nalito si Isabel dahil bukod sa maraming tao sa sementeryo ay halos wala rin siyang kilala sa mga ito. Ang tanging kamag-anak lamang ng kanyang kaibigang si Grace ay ang tiyahin nito, ngunit hindi ito dumating. Hindi gaanong alam ni Isabel ang tungkol sa nakaraan ni Grace. Ang alam niya lamang ay lumaki ito sa isang maliit na baryo. Ang mga magulang nito ay matagal nang pumanaw at iniwan ito sa isang maliit na bahay sa baryong iyon. Ngunit kahit kailan ay hindi pa niya iyon napupuntahan. Kahit na naging matalik silang magkaibigan mula sa kolehiyo, ay pinaghiwalay naman sila ng tadhana sa loob ng maraming taon. Kahit na naging matalik silang magkaibigan mula sa kolehiyo, ay pinaghiwalay naman sila ng tadhana sa loob ng maraming taon. Ilang sandali pa ay nakakita si Isabel ng isang kakilalang tao. Ito ay ang pinsan ni Grace na si Ivy. Hi! Hindi ko alam na marami palang kaibigan si Grace. Pagbati at tanong ni Isabel kay Ivy. Kakaunti lamang ang kaibigan ni Grace. Yung mga taong nandito ay kanyang mga katrabaho. Yung iba, empleyado. At yung iba naman, kapitbahay. Mahinang sagot ni Ivy. 2 tao lamang ang totoong nagluluksa kay Grace. Ito ay si Isabel at si Ivy. Marahil ay may 1 o 2 katrabaho pa, ngunit ang iba ay dumalo lamang para tuparin ang isang formalidad na gawain. Sandaling nag-isip si Isabel habang naririnig niya ang mga bumabagsak na lupa sa takip ng kabaong. Hindi niya maalis ang kanyang mga mata sa mga manggagawa. Tila sanay na sanay ang mga ito na humawak ng pala. Nang matapos na ang lahat, nakaramdam si Isabel ng panginginig. Akala niya ay mahihimatay na siya, ngunit hindi iyon nangyari. Alam ni Isabel na ang sakit ng pagkawala ng kanyang kaibigan ay hindi kailanman mawawala. Pauwi na sana si Isabel, ngunit pinigilan siya ni Ivy. Iniabot sa kanyang isang puting sobre na walang anumang nakasulat. Nilipat-lipat ito ni Isabel sa kanyang mga kamay na may pagtataka at sinusuri mula sa lahat ng anggulo. Biglang sinabi ni Ivy na 3 buwan na ang nakalipas. Hiniling ni Grace na ibigay ang sobre kay Isabel kung sakaling siya ay mamatay. Matapos sabihin iyon ni Ivy, pinunasan niya ang kanyang luha at nagpaalam. Tiningnan ni Isabel ang sobre at ginustong buksan ito agad, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Kung ito ang huling sulat ng kaibigan, ay dapat niya itong basahin sa bahay. Para hindi siya mismo dito maiyak sa harap ng lahat ng hindi kilalang mga tao. Ilang oras ang lumipas at nakarating na ng bahay si Isabel. Hindi na siya nagpalit pa ng damit. Ibinato niya ang kanyang bag sa sofa at naupo. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre at sa loob ay may 2 peraso ng papel. Agad na nakilala ni Isabel ang maayos na sulat kamay ng kanyang matalik na kaibigan. Agad na tumulo ang kanyang mga luha. Malungkot siyang bumuntong hininga, sinubukang kumalma at pagkatapos ay sinubukan niyang basahin ang sulat. Sa bawat linya na kanyang binabasa, unti-unti rin pumuputla ang kanyang mukha. Nang makarating na siya sa dulo ng sulat, hindi na niya mapigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Matagal na umiyak si Isabel, puno ng iba't ibang damdamin ang kanyang mukha. Galit, puot, pagkalito, pag-aalinlangan, galit muli,
pait at muli pag-aalinlangan. Sa huli, napuno ng determinasyon ang kanyang mukha. Alam na niya kung ano ang dapat niyang gawin. Subalit hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon ni Paulo. Dahil kung tutuusin, mas higit pa itong may kinalaman sa kaibigan kaysa sa kanya. Hindi niya alam kung paano niya ito sasabihin dito. Nagkakilala sina Isabel at Grace sa unang taon nila sa kolehiyo. Nanirahan sila sa parehong silid ng dormitoryo. 18 taong gulang lamang noon si Isabel at 20 taong gulang naman si Grace. Sa kabila ng katotohanang si Grace ay isang probinsyana at si Isabel naman ay lumaki sa syudad, ay agad silang naging matalik na magkaibigan. Pareho silang mabuting estudyante at halos lahat ng kanilang libreng oras ay iginugol nila sa pag-aaral. Isang araw, habang naglalakad si Grace sa parke ay may nakilala siyang isang binatang lalaki. Sumiklab ang kanyang damdamin sa pagitan nilang dalawa. Labis itong minahal ni Grace at inakala niya na pareho ang kanilang nararamdaman. Isang buwan na ang nakalipas bago sabihin ni Grace sa kanyang matalik na kaibigan ang tungkol dito. Medyo nainis si Isabel dahil itinago nito ang ganoong pangyayari sa kanya ng matagal. Gayunpaman, labis pa rin siyang natuwa para sa kanyang kaibigan. Makalipas ang ilang minuto matapos sabihin ni Grace ang nararamdaman, binusisi ni Isabel ng libu-libong tanong ang kaibigan tungkol sa binata. Maingat na pinaikot-ikot ni Grace ang hibla ng kanyang mahabang blonding buhok sa kanyang mga kamay at medyo nalilitong sumagot. Napakabuti niya. Sa tingin ko mahal na mahal niya rin ako. At oo, malapit na kami sa isa't isa. Hintayin mo lang. Ipapakilala ko siya sa iyo sa lalong madaling panahon para makita mo siya mismo. Hindi kailanman binanggit ni Grace ang pangalan o edad ng lalaki at wala man lang siyang kahit isang litrato nito. Lumipas ang panahon ngunit hindi na natuloy ang pagkikita. Napansin ni Isabel na madalas na malungkot at malalim ang iniisip ng kaibigan. At isang gabi, dumating ito na umiiyak at sinabi na nakipaghiwalay na siya sa kanyang kasintahan. Sabi niya hindi na niya ako mahal dahil may nakilala siyang ibang babae na bumihag sa kanyang puso. Gusto niya sanang ako ang makasama niya pero hindi daw makapili ang puso. Mahal na mahal ko siya. Bakit pa hindi patas ang buhay? Samantala, talagang gustong suportahan ni Isabel ang kaibigan. Kalimutan mo na siya. Kung hindi ka niya mahal, hayaan mo siyang pumunta sa iba. Mabuti na rin na wala pang seryosong nangyari. Huwag ka nang umiyak. Swerte ka nga't ganito ang nangyari. Mas mabuti pang maghiwalay ngayon kaysa lokohin ka lang. Sigurado ako na makakakilala ka ng isang mabuting lalaki. Yung yayakapin ka gamit ang kanyang mga bisig, ikakasal kayo at magkakaroon ng maraming anak. Araw-araw ay sinikap ni Isabel na pasayahin ang kanyang kaibigan. Makalipas ang isang buwan, tila nakabangon na si Grace mula sa masakit na hiwalayan. Inamin naman ni Isabel sa kaibigan na matagal na niyang gustong sabihin na mayroon din siyang nakilalang lalaki at sa tingin niya ay ito na ang para sa kanya. Sinabi niya sa kaibigan na 2 buwan na silang magkakilala ng lalaki, ngunit 1 buwan pa lang ang nakakalipas na nagsimula silang mag-date. 1 buong buwan naghintay ang binata. Maraming beses silang nagkita kasama ang mga kaibigan. Tinitingnan siya ng lalaki pero hindi ito naglakas loob. At ngayon ay magkasintahan na sila. Sinabi ng binata kay Isabel na gusto niya itong makasama habang buhay. At nagbitiw pa ito ng pahiwatig na nais nitong pakasalan ang dalaga. Pinanood ni Grace ang kanyang matalik na kaibigan na may malungkot na ngiti sa kanyang mukha. Kay laking pangungutya ng tadhana. Kakatapos lang makipaghiwalay ni Grace sa kanyang kasintahan 1 buwan ang nakalipas at sa parehong panahon ay nakilala naman ni Isabel ang kanyang pag-ibig. Talagang ang lahat ng bagay sa mundong ito ay magkakaugnay. Isang araw, iminungkahi ni Isabel na magkita sila malapit sa paaralan. Pumayag naman si Grace. Ngunit kung alam lamang niya kung paano magwawakas ang pagkikitang ito at kung anong mga emosyon ang mararamdaman niya, sana ay nag-impake na siya ng kanyang mga gamit at umalis na agad. Makalipas ang ilang sandali, biglang sumigaw ng malakas si Isabel para tawagin ang isang tao. Pagkatapos ng kanilang mga klase, nagpunta sa parke sina Isabel at Grace. Naupo sila sa isang bangko at masayang nag-uusap. At nang lumingon si Grace, pakiramdam niya ay bumagal ang takbo ng mundo. Hinalikan ni Isabel sa pisngi ang binatang lumapit
at agad niyang ipinakilala sina Paulo at Grace sa isa't isa. Tahimik na nagtitigan sina Grace at Paulo at tanging si Isabel lamang ang hindi nakakaintindi kung ano ang mali sa dalawa. Bakit kayo nagkakaganyan? Magkakilala na ba kayo? Nagtatakang tanong ni Isabel. Bubuksan na sana ni Paulo ang kanyang bibig, ngunit naunahan siya ni Grace. Siyempre hindi kami magkakilala. Masaya nga pala akong makilala ka. Ang dami nang naikwento sa akin ni Isabel tungkol sa'yo. Pakiramdam ko tuloy matagal na kitang kilala. Pabulong na sinabi ni Paulo na natutuwa rin siyang sa wakas ay nakilala na niya ang matalik na kaibigan ni Isabel. May gusto pa sana siyang sabihin, ngunit biglang sumingit si Grace. Ay, bigla akong naalala. Kailangan ko nga palang pumunta sa Dean's office. Bakit ko ba kasi nakalimutan? Paulo, may sasabihin nga pala ako sa'yo. Huwag mong saktan ang kaibigan ko. Handa ako kahit sa anong bagay para sa kanyang kaligayahan. Sisirain ko ang sino man na manakit sa kanya kahit nasa salita lamang. Napakasaya ko na ikaw ang nagpapaligaya kay Isabel. Bagay kayong dalawa para sa isa't isa. Yun lang. Nagmamadali ako. Kailangan ko nang umalis. Nang bumalik na si Isabel sa dormitory ay wala doon si Grace. Nakita niya ang isang sulat na nagsasabing may nangyari sa kanyang tiyahin at kinakailangan niya agad na bumalik sa kanilang bayan. Nakalipas na ang ilang linggo bago pa muling nakausap ni Isabel ang kaibigan. Sinabi ni Grace na titigil muna siya sa pag-aaral ng 1 taon dahil biglang nagkasakit ang kanyang tiya at siya ang mag-aalaga dito. Kahit gaano pa katibay ang pagmamakaawa ni Isabel na tulungan siya, mariin siyang tumanggi at maging ang pangalan ng kanilang lugar ay hindi man lamang niya ibinigay. Hindi nagkita ang magkaibigan sa loob ng 5 taon. Hindi na bumalik si Grace sa kolehiyo. Kung minsan ay nagtatawagan sila sa isa't isa, ngunit sa kabuuan hindi gaanong malapit ang kanilang komunikasyon. Sa loob ng 5 taon na yon, ikinasal si Isabel kay Paulo. Nagtapos siya ng kolehiyo ng may karangalan. Magandang trabaho, mapagmahal na asawa at tila ang lahat ay kahanga-hanga, maliban sa hindi niya magawang mabuntis. Matapos ang mahabang pagsusuri, natuklasan na mayroong bihirang sakit si Isabel na nagiging sanhi ng hindi pagkakaroon ng kakayahang magdala ng sanggol. Kahit ano pa ang gawing pagpapasaya ni Paulo kay Isabel, hindi niya magawang mapalagay sa resulta. Nagkaroon siya ng nervous breakdown at dahil dito ay napagpasyahan niyang hiwalayan si Paulo. Sa palagay niya, karapat-dapat itong mapunta sa isang mahusay na babae, kung saan ay maaari siyang bigyan nito ng mga anak. Sinubukan ni Paulo na pakalmahin si Isabel, ngunit buo na ang kanyang desisyon at hindi nga nagtagal at nagwakas ang kanilang buhay mag-asawa. Umalis si Paulo at nagpunta sa ibang bayan. Matapos ang kanilang paghihiwalay, agad tinawagan ni Isabel ang kaibigan para sabihin ang lahat. Makalipas nga ang 3 araw, dumating si Grace sa bahay ng kaibigan. Pagkatapos ng mahabang panahon ng hindi nila pagkikita, halos hindi makilala ni Isabel si Grace. Sobrang laki ng pinagbago nito, naging mas matured at parang dumaan sa matinding pagsubok. Ngunit ito ang humila sa kanya upang makabangon sa malala niyang kalagayan. Nagawa niyang magsimula muli ng bagong buhay nang wala ang kanyang pinakamamahal na Paulo at wala ring anak. Isang tawag mula kay IB ang nagpaalala kay Isabel sa kasalukuyang kalagayan. Tinanong nito kung nabasa na ba niya ang sulat. Ipinikit ni Isabel ang kanyang mga mata at sumagot, "Oo, nabasa ko na." "Matagal mo na bang alam?" "Oo, pero nangako kami kay Grace na hindi namin sasabihin kahit kanino man." Ito ang kanyang pinili. "Isabel, kailangan mong pumunta. Kailangan kanila at hindi lang ikaw. Sasabihin mo ba sa kanya?" Kumunot ang noo ni Isabel at sinabing hindi pa napapagpasyahan kung ano ang gagawin niya. Ngunit sigurado na darating siya sa baryong iyon bukas. Hindi siya makapaniwala hanggang sa huli na talagang nangyayari ang lahat ng ito. Kinabukasan, sumakay si Isabel sa kanyang sasakyan. At sa loob ng 2 oras ay nasa harapan na siya ng bahay, kung saan ipinanganak at namuhay si Grace ng 5 taon matapos ang kolehiyo. Matapos ang ilang minutong pagkakatayo at pag-iisip, lumabas ang tiyahin ni Grace mula sa bahay. Binati siya nito at inimbitahang pumasok. Pagpasok niya ng bahay, nakita niyang isang batang lalaki at isang batang babae na nakaupo sa ibabaw ng lamesa. Masusing tiningnan ng mga bata si Isabel.
Pagkatapos ay binati siya ng mga ito ng sabay-sabay. Sinabi ng mga bata na alam nilang kaibigan siya ng kanilang ina. At sinabi ng kanilang ina bago ito umalis na siguradong darating siya para bisitahin sila. Tiningnan ni Isabel ang mga bata. Namangha siya dahil sa pagkakahawig ng mga ito kay Paulo. Mga taon na ang nakakalipas noong ipinakilala ni Isabel ang kanyang matalik na kaibigan sa lalaking kanyang minamahal. Hindi niya alam na si Paulo pala ang iniwan ni Grace para sa kanya. Tapat si Paulo sa dalawang babae at hindi niya gusto na lokohin ang sinuman. Ngunit hindi niya alam na buntis si Grace. Nalaman lamang ni Grace na siya ay nagdadalang tao bago ang nasabing pagtatagpo. Binalak ni Grace na tawagan si Paulo para ipaalaman tungkol sa kanyang pagbubuntis. Ngunit nang malaman niyang kasintahan ito ni Isabel, iniwan niya ang lahat upang hindi masira ang kaligayahan ng kanyang kaibigan at bumalik sa kanilang baryo. Kinupkup siya ng kanyang tiyahin at sinuportahan. Makaraan ng ilang buwan, ipinanganak ni Grace ang kambal. Walang sino man ang nakakaalam kung sino ang ama ng mga bata, maliban sa kanya at sa kanyang tiya. Nang magpakasal si Isabel kay Paulo, inimbitahan niya si Grace sa kasal. Ngunit hindi ito pumunta upang hindi masaktan habang pinapanood ang isang masayang mag-asawa. Mahal niya ang kanyang matalik na kaibigan, ngunit minahal din niya ang asawa nito. At ang makita silang masayang magkasama ay lubhang mahirap para kay Grace. Nang tawagan ni Isabel si Grace, 5 taon na ang nakakaraan. Upang sabihin ang tungkol sa kanilang paghihiwalay, agad itong pumunta para tulungan siya. Madalas mang bumisita si Grace, ngunit hindi kailanman ito sinabi sa kaibigan kung paano siya namumuhay sa baryo. Ang tanging alam lamang ni Isabel ay mayroong maliit na tindahan si Grace sa katabing bayan. Sa hindi kalaunan, nakaramdam si Grace ng karamdaman. Sinabi ng mga doktor na hindi na siya magtatagal pa ng higit sa 6 na buwan. Sa halip na iligtas ang kanyang buhay, inalagaan na lamang ni Grace ang kanyang mga anak. Sumulat siya ng isang liham para kay Isabel, kung saan ay inilagay niya ang kanyang huling habilin, at kung saan ay sinabi niya ang lahat. Tumayo si Isabel at muling tiningnan ang mga bata na naghihintay sa kanyang sagot. Oo, nagpunta ako dito pero hindi lang para makita kayo. Pumunta ako dito para kunin kayo, at para ipakilala ko kayo sa inyong ama. Gusto niyo ba yon? Tiningnan ng mga bata ang isa't isa. Pagkatapos ay sinabi ng batang babae na pumapayag sila. Makalipas ang 1 linggo, kasama na ni Isabel ang mga bata sa kanyang bahay. Kinuha lamang niya ang mga pinakakailangang gamit ng mga ito. Maingat na kumilos ang magkapatid. Medyo nakakaramdam sila ng kaunting takot sa sandaling makilala nila ang kanilang ama. Gayunpaman, hindi sigurado si Isabel kung mahahanap pa niya si Paulo. Umalis ito patungo sa ibang lugar pagkatapos ng kanilang annulment. Mula noon ay hindi na sila nakapag-usap o nagkita pang muli. At siguro ay nagpalit na rin ito ng cellphone number. Desidido si Isabel na hindi sayangin ang oras at tinawagan ang kanyang dating asawa. Binati niya ito at kaagad na tinanong kung bakit hindi nito sinabi na kakilala niya si Grace noon pa man. Binati niya ito at kaagad na tinanong kung bakit hindi nito sinabi na nakilala niya si Grace. Alam mo, gusto kong sabihin sa iyo kaagad noong ipakilala mo kami noon. Pero maliwanag na sinabi sa akin ni Grace na wag ko daw sabihin sa iyo. At wala rin siyang sinabi sa iyo noon. Kung ito ang iyong tanong pagkatapos ng maraming taon, ibig sabihin ngayon mo lang nalaman ang tungkol dito. Wala na si Grace, biglang nasabi ni Isabel habang umiiyak. Nagsalita naman si Paulo ng mga salitang pakikiramay. Paulo, iniwan niya sa akin ang isang sulat na nagsasabi ng lahat. Kailangan mo agad na pumunta sa akin dahil kailangan kitang ipakilala. Sinong ipapakilala mo sa akin? Hindi ko maintindihan. Nalilitong sagot ni Paulo. Kailangan kitang ipakilala sa iyong mga anak. Naiintindihan mo na? Paglipas ng 2 taon, muling nagpakasal sina Paulo at Isabel. Hindi nawala ang kanilang nararamdaman para sa isa't isa. Ipinagpatuloy nila ang kanilang pagmamahalan tulad ng dati. Bagamat noong una, hindi makapaniwala si Paulo na itinago ni Grace ang katotohanan sa kanya. Ngunit ngayon ay lubos siyang nagpasalamat dito. Matapos ang mga taong iyon, binigyan ni Grace si Paulo at Isabel ng pagkakataong maging masaya tulad ng dati. Sa unang pagkakataon,
Lumayo ito at pinahintulutan ang mga pusong nagmamahala na magsama. At sa pangalawang pagkakataon, ibinalik nito ang kanilang relasyon at ipinagkatiwala ang mga anak niya sa kanila na mas minahal niya kaysa sa anuman. Salamat sa pakikinig at sana ay may natutunan tayo sa kwento ng buhay ng magkaibigang Isabel at Grace. Kung paano nagpaubaya at nagsakripisyo si Grace para sa ikasasaya ng kaibigang si Isabel at kung paano nila iningatan ang kanilang pagkakaibigan. Eto nga pala ang inyong ineng na nagsasabing, may mga bagay na kahit gusto mo, kailangan mong bitawan. May mga tao na kahit napapasaya ka, kailangan mong iwasan. May mga desisyon na dapat gawin kahit napipilitan. At may mga pagkakataon na kapag ginawa mo ang tama, ikaw ang mahihirapan at masasaktan. Pero dahil sa pagmamahal, kaya mong gawin ang lahat ng ito, tulad ng ginawa ni Grace. Ang tunay na kaibigan ay tulad ng ilaw sa kalsada. Hindi nila pinapaikli ang distansya pero pinapaliwanag nila ang daan at ginagawang makabuluhan ang paglalakbay. Kaya naman, mahalin at ingatan mo ang iyong mga kaibigan dahil maswerte ka at mayroon kang sila.